Kabilang po sa mga tinututukan tuwing may masamang panahon ay ang kalusugan ng mga apektadong residente. Kaya naman makakapanayam natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asek Domingo. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. Magandang hapon, Angelique. Hapon na rin sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Yes, ano-ano po ang mga naging paunang hakbang ng kagawaran bilang paghahanda sa Super Typhoon Nando? Opo. Ang ating kagawaran ng kalusugan ay nakahanda po para sa anumang eventualidad na maaaring mangyari dahil kay Super Typhoon Nando. Alam po natin na ang pinakatama po niya sa norte, sa hilaga ng ating bansa, naka-standby po ang lahat ng mga DOH hospitals sa Northern Luzon area. Bibilisan ko lang ho yung pagbasa. Sa Ilocos region, nandyan po ang Conrado F. Estrella, ang ating Ilocos Sur Medical Center, ang Ilocos Training and Regional Medical Center, ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, pati na rin ang Region 1 Medical Center. Sa Cagayan Valley, sa Region 2, kung saan malakas po yung tama, meron ho tayong Batanes General Hospital sa pinaka-ground zero. Meron ho tayong Cagayan Valley Medical Center, Northwestern Cagayan General Hospital, Region 2 Trauma and Medical Center, Southern Isabela Medical Center. Yung ating mga ibang rehiyon rin po, Angelique, ay meron yung mga regional hospitals, mga DOH hospitals, at lahat po niyan ay handang tumugon. Naka-standby rin po ang ating mga health emergency response teams. Hindi po ito lumalabas kaagad-agad dahil ang una po nating abiso kapag ganito nag-aabang tayo at tatama ang ating bagyo ay makinig sa preemptive evacuation. Na-monitor ko po kanina ang ating kasamaan sa gobyerno. Tama po ang sinabi nila, ang lahat po ng response cluster ay on standby and alert. Okay, so marami-rami rin po itong mga ospital na ito. Sa monitoring po ninyo, kamusta naman po yung supply natin ng mga gamot? Fully equipped po ba sila para matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na pupunta po sa mga ospital? Opo, Miss Angelique. Sa katunayan, ang ating practice po sa ilalim ng administrasyon natin ni Pangulong BBM, ang utos po ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Arbosa, hindi ho tayo nagde-deploy kapag may nangyayari. Bago pa man dumating ang sakuna, meron nang naka-preposition. Kung si DSWD may food packs, kami po may medical supplies na naka-preposition. Halagang 28 million pesos worth ng ating mga medicines and other health essentials po para sa mga ganitong paraan ng bagyo. Pag dumaan yung bagyo, naka-standby na po, naka-preposition doon po sa mga tinatawag nating ground zero o maaaring tamaan. Maliban pa ho doon na hindi natin nalagay lahat dahil alam natin na baka mamaya ay mabaha or masakon na kung ano mangyayari. Meron tayong contingency na nakahanda na 124 million pesos worth of medicines na nasa mga karating naman pong rehiyon na maaaring ilipat doon sa mga area kung sakaling may mga pangangailangan na po. Okay, patungkol po sa ating mga healthcare worker, paano po natin masisiguro na sila'y ligtas din? Dahil syempre naninirahan din po sila sa mga lugar na ito at maaring sila rin mismo ay mabaha at maapektuhan po ng bagyo. Opo, cardinal rule po sa lahat ng mga frontliners, sa lahat ng mga medical and paramedical professionals, ang sinasabi po ng safety. Kaya mahalaga po yung koordinasyon na nangyayari pang ginagawa po ng ating Office of Civil Defense. Ulitin ko lang po, hindi po nakikisama muna sa simula ang ating mga medical staff kapag tumatama ho yung bagyo. Kasi ang primary responder po doon, ang ating OCD, ang ating DILG, tsaka ang ating mga bumbero, ang ating mga pulis. Ang mga medical po, kumbaga, naka-standby kami. Tapos pag all clear na po, emergency is over or the incident is under control, tsaka ho pumapasok ang mga doktor at nurse. Kasi ayaw ko nating ma-wipe out ang ating mga healthcare workers. Kaya naka-standby po yan, ready po tayo. Opo, isa pong paalala sana hihingi namin sa inyo para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maaring bahain dahil nandiyan pa rin ang banta ng leptospirosis. Opo, bago tayo pumunta sa leptospirosis, Ms. Angelique, ang pinakamainam na gawin ngayon at tayo po ay nagdidiskusyon habang papasok pa lamang ang bagyo, hindi pa ito yung kasagsagad, baka Alright. Yes po, Asek. kailangan
Hello, Angelique? Yes, go ahead. Naputo lang kayo sandali pero tuloy-tuloy po tayo. Opo. Yes, opo. Sasabihin ko na po ulit, no? So sa panahon ho ngayon, napapasok pa lang ho yung ating bagyo bago tayo pumunta sa usapang leptospirosis. Ang pinakamainam po, pag sinabi ho ng evacuate na po. Nakikita ho namin may mga balita na meron pa hong nagpapapilit, no? Nako po, maiiwasan po ang leptospirosis kung kayo ay nasa evacuation center dahil hindi nyo na ho kailangan lumusong sa baha. At actually, Angelique, sa ganitong kasagsagan ng bagyo, hindi nga yung leptospirosis ang iniisip natin dahil mga 1 to 2 weeks palalabas yan. Mas delikado ho yung tayo'y malunod o kaya tayo'y makuryente o kaya tayo'y makagat ng mga hayop, may mga ahas o iba pa na lumulutang sa tubig kapag tumaas po ang tubig baha. Makinig po tayo sa unang abiso, evacuate pag sinabing evacuate. Yes, totoo po yan. So may leptospirosis, may dengue, may mga kagat-kagat ng kung ano-ano. Problema rin po yung mga maaaring makuhang mikrobyo sa tubig, yung nakakain po natin, naiinom na tubig, yung gastroenteritis. Ano po ang maipapayo naman ninyo sa ating mga kababayan para maiwasan ito? Tama po yan. Tama po yung paalala yan, Angelique. No? Pag sa ganito po, mapa-evacuation center man or nasa bahay, ang tubig ho maaaring magkaroon ng duda sa kanyang kalinisan. Una po, ang tubig na hindi malinaw, na malabo o kaya ay cloudy, ay iwasan po natin yan. Kung hindi po maiwasan, gumamit po tayo ng mga filter. Sa mga evacuation center, meron pong mga filter na pinapamigay ang ating DOH at pati na rin ang ating DSWD. Meron din po tayong mga sinasabi na mga chlorine tablets. Ito po yung mga sa sterilize, no? Mga tabletas po yan, meron pong nakalagay na direction sa pakete para yung pong tubig natin mamatay yung mikrobyo at hindi tayo magkaroon ng pananakit ng tiyan o pagtatae dahil sa contaminated water. Ngayon po, kung talagang wala pa yung dalawang yon, ito pwede natin gawin. Magpakulo tayo 2 minuto pagka nagsimulang bumula yung tubig para alam natin na patay yung mikrobyo pagkatapos ng 2 minuto, palamigin at saka inumin. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras ninyo. ASEC Albert Domingo, thank you po.